Unang semestre, pangunahing prinsipyo ng pangangalaga sa tahanan. Unang module, pundasyon ng serbisyo sa pangangalaga sa tahanan. Kumusta mga estudyante? Maligayang pagdating sa A3 e-learning course. Ang kursong ito ay magdadala ng malaking pagbabago sa iyong karera. Binabati ko kayong lahat sa pagpili ng kursong ito ng serbisyo sa pangangalaga sa tahanan. Ang mga pangangailangan para sa serbisyo sa pangangalaga sa tahanan ay mabilis na tumataas araw-araw sa buong mundo, lalo na sa mga maunlad at umuunlad na bansa. Ang profesyong ito ay mataas ang demand at ang gastos ng serbisyo ay tumataas. Na magandang balita para sa lahat ng mga profesional sa pangangalaga sa tahanan at mga nurse sa tahanan. Ang kursong ito ay ginawa ng simple na kahit sino mang hindi kwalipikado o mga nagde-drop out sa paaralan ay maaaring sumali. Sa bara kursong ito, magkakaroon ka ng 12 o higit pang mga module na sasaklawin na magbibigay ng lahat ng katangian ng serbisyo sa pangangalaga sa tahanan. Ang iyong gusto kong sabihin na 70% ng mga serbisyo sa pangangalaga ay nakadepende sa mga hindi medikal na aplikasyon at sa kursong ito, tatalakayin natin ang mga hindi medikal na bahagi, ang mga pangangalaga sa nursing. Kaya't mga estudyante, huwag mag-alala. Ito ay magiging madaling pag-aaral na may mga visual na paliwanag. At ikaw, habang nag-aaral online, inaasahan kang isagawa ang mga teknik na ito sa iyong mga kapamilya at kaibigan o mga kapwa estudyante sa kurso. Ang medical ay higit pa sa mga praktika. Habang nagkakaroon ka ng karanasan, magiging mas mahusay kang tagapag-alaga. Ang propesiyong ito ay magbibigay sa iyo ng magandang kita, kasiyahan sa trabaho, at kahit respeto sa lipunan. Ngayon, ang unang module ay tatalakayin ang mga paksa kung sino ang maaaring sumali sa kursong ito. Pagpapakilala sa Home Healthcare Aid na pinaikli bilang HHA. Paano ang mga taong walang pag-asa sa lipunan na ito ay makakabuo ng kanilang karera at buhay sa kursong ito. Mga benepisyo ng pagiging HHA at mga katangian ng isang individual na kumukuha ng kursong ito. Mga tungkulin at responsibilidad ng isang AHA. Pagpapakilala sa pagpapakain ng pasyente, pag-aalaga, pag-aayos, at mga pangunahing ehersisyo, tulong, at iba pa. Pakiusap na manood ng mabuti. At kung hindi ka malinaw, maaari mong ihinto, i-rewind at manood muli upang mas matuto. Ang mga susunod na module ay magbibigay ng mga detalye ng bawat pagpapakilala. Pakiusap na magdala ng notepad at panulat palagi para sa pagkuha ng mga tala para sa mas mahusay na pagganap. Sa dulo ng bawat module, bibigyan ka ng mga tanong na uri ng pagsusulit upang sagutin. Kapag nakapasa ka, maaari kang magpatuloy sa ibang mga module. Nais ko sa iyo ang pinakamahusay na pag-aaral.
Kumusta, madam? Kumusta? Nagkita tayo 3 buwan na ang nakalipas. Kumusta ka? Narito ako. Ikaw ang abala. Sinabi sa akin ng nanay ko na may bago kang trabaho. Oo, alam mo kung gaano karaming trabaho ang hinanap ko at kung gaano karami ang iniwan ko. Pero ngayon, masaya ako na ito ang trabaho para sa akin. At ikaw rin, nagbabago ka rin ng trabaho, di ba? Nakakuha ka ba ng isa? Kumusta ito? Pagkatapos ng ika-12, hindi ko man lang makapasok sa kolehiyo. Tiningnan ka ang ninging. Tiningnan ko ang maraming trabaho. Pero wala sa kanila ang nag-aalok ng sahod. Tinuturing akong parang aso. Sinubukan ko ang 4 hanggang 5 trabaho. Pero wala sa kanila ang angkop sa akin. Kailangan kong alagaan ang aking pamilya at wala akong ideya kung ano ang gagawin ko. Sinabi mo na nasa parehong sitwasyon ka. Hindi nakakakuha ng trabaho tulad ko. Nakakuha ka ng trabaho at ang uniforme mo ay napakaganda. Ako rin ay tulad mo. Pumunta sa 10 hanggang 15 trabaho. Pero wala sa kanila ang angkop sa akin. Pero ang trabahong ito ay nagpasaya sa akin. Kumita ako ng maayos. Sa loob ng maraming taon, naghahanap ako ng trabaho at ngayon ay natupad na ako. Anong trabaho? Nurse? Nag-aral ka para dyan? Pero hindi ako nag-aral tungkol dyan. Paano ko ito makukuha? Nagtatrabaho ako sa mga serbisyo sa pangangalaga sa tahanan. Hindi kinakailangang nagtrabaho o nag-aral bilang nurse o doktor. Kahit sino ay maaaring sumali. Para dito, dapat ay nakatapos ng ika-8 baitang o ika-10 baitang. Pasa, bagsak o dropout. Walang halaga. Ang kursong ito ay may 4 na buwang pagsasanay na binubuo ng 3 buwan ng teorya at 1 buwan ng praktikal na pagsasanay. Sa trabahong ito, babayaran ka araw-araw. Habang dumadalo sa kurso, dapat ay may 75% na pagdalo sa teorya at 80% na pagdalo sa praktikal. Ang mga kawani ay magtuturo sa iyo sa Ingles o alinmang wika na komportable ka. Dapat ka ring magkaroon ng smartphone para makontak ang mga pasyente at para makontak ka ng mga pasyente sakaling may emergency. Sa mga pangunahing kinakailangang ito, maaari kang maging miyembro ng kawani ng AHS. Ano ang HHS? Ang HHS ay isang programa ng pagsasanay at sertipikasyon para sa mga kawani ng serbisyo sa pangangalaga sa tahanan. Ang trabaho ay alagaan ang mga matatanda, tulungan sa kanilang mga pangangailangan, magbigay ng pagkain, damitan sila, magbigay ng mga tabletas, alagaan sila, at gawin ang mga tulong na hindi nila magawa. Ang mga taong ito ay tinatawag na HAHS. Tutulungan namin ang mga pasyente sa kanilang mga pangangailangan, sa kalinisan, at iba pang mga gawain na hindi nila magawa ng mag-isa. Kami ay susubaybayan ng isang punong autoridad. Lilikha kami ng magandang kapaligiran para sa mga pasyente. Sa pagsali sa HAHS, maraming benepisyo. Hindi lang ako, lahat ng aming mga kawani ay napagtanto ang mga benepisyo. Magbibigay kami ng mahusay na pangangalaga sa mga pasyente. Lilikha kami ng positibong kapaligiran sa kalusugan ng isip para sa mga pasyente. Ilalagay namin sila sa mas magandang kapaligiran at panatilihing kalmado sa lahat ng sitwasyon. Aalagaan namin ang mga matatanda sa bawat sitwasyon. Aalagaan din namin ang mga pasyente na nakaratay sa kama ng maraming taon dahil sa mga kondisyon sa kalusugan. Tutulungan namin sila ng personal. Tutulungan din namin silang pumunta sa mga tahanan ng matatanda, matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Aalagaan namin sila tulad ng mga tao sa aming sariling mga bahay. Anuman ang kanilang mga problema, palagi kaming kasama nila sa pamamagitan ng paglikha ng magandang kapaligiran at pasayahin sila. Para sa mga matatanda na may sakit o nakaratay sa kama, magbibigay kami ng espesyal na atensyon. Susuriin din namin ang mga ulat sa kalusugan, ipadala ito sa mga pamilya at magbigay ng update sa mga doktor. Tutulungan namin sila sa pagligo, pagbibihis at pag-aayos. Kami ay sinanay ng AHS. Palagi kaming magiging magiliw sa aming mga pasyente. Ano ang iyong tungkulin? Tulad ng sinabi ko sa iyo kanina, ang pagtulong sa mga nangangailangan at matatandang pasyente ay ang aming mahalagang tungkulin. Bilang kawani ng HHS, ang pagpapaligo, pagbibihis, pag-aayos at pagbibigay ng gamot sa tamang oras ay aming trabaho.
mga gawain na hindi nila magawa ng mag-isa, tulad ng mga ehersisyo, tulong sa paglalakad, masahe para sa pagpapahinga, ay lahat ginagawa namin. Naghahanda rin kami ng lugaw, prutas at mga katas para sa kanila. Isa pang mahalagang responsibilidad ay ang pagsuri sa kanilang BP, rate ng puso, rate ng oxygen, at temperatura araw-araw. Tinutulungan namin ang mga pasyente na maglakad at mag-ehersisyo ayon sa rekomendasyon ng psychotherapist. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga reseta, binibigyan namin sila ng mga tableta sa tamang oras. Para sa mga matatanda, tinutulungan namin silang gumamit ng banyo at nagbibigay ng mga urinary bag at bedpan. Regular naming sinusuri ang timbang ng mga pasyente. May mga pangunahing punto sa pagpapanatili ng kalinisan ng ating katawan. Dapat nating panatilihing malinis ang ating mga kamay at hugasan ito ng hindi bababa sa 20 segundo. Dapat tayong maligo ng hindi bababa sa 1 hanggang 2 beses sa isang araw upang patayin ang mga patay na selula at panatilihing malinis ang ating sarili. Dapat tayong magsipilyo ng ating mga ngipin ng hindi bababa sa 2 beses sa isang araw at linisin ang ating dila ng 2 beses. Dapat nating putulin ang ating mga kuko ng regular. Dapat palagi tayong magsuot ng malinis na damit upang maiwasan ang mga allergy sa balat mula sa mga hindi malinis na damit. Dapat tayong magsuot ng maskara, lalo na pagkatapos ng COVID-19 na ginawang mandatoryo ito. Dapat tayong bumisita sa doktor para sa regular na check-up. Ang pagtulog ng 8 oras sa isang araw ay mahalaga upang mapanatiling sariwa ang ating katawan. Lahat ng ito ay dapat sundin ng mga tauhan ng AHS at pagkatapos ay ituturo natin ito sa ating mga pasyente. Wow! Ang daming benepisyo. Maghahanda rin ako para sa pagsusulit at magiging tauhan ng AHS tulad mo. Salamat! Ang isang babaeng tulad mo na pumapasok sa larangang ito ay isang bagay na ipinagmamalaki ng isang tauhan ng AHS tulad ko. Ito ay isang sertipikadong kurso at magiging kapaki-pakinabang din para sa iyong hinaharap. Good luck! Uy, nagustuhan mo ba ang module na ito? Ang isang mabuting estudyante ay paulit-ulit na manonood, mag-aaral magtala, at magsasanay ng kanilang natutunan. May kasabihan sa China na nagsasabing, kapag narinig ko, maaring makalimutan ko. Kapag nakita ko, naaalala ko. Pero kapag ginawa ko, naiintindihan ko.
Ang propesyon ng pag-aalaga ay hindi isang bagay na natutunan sa isang araw. Habang mas masigasig kang nagsasanay, mas magiging mahusay kang propesyonal at mas mamahalin mo ang trabahong ito. Pagkatapos mong mapanood ng ilang beses, kunin ang pagsusulit. Ikaw ay tatanungin para makasagot ka. Ang mga pagsusulit na ito ay upang matiyak na natutunan mo ito ng maayos. Tulad ng alam mo, upang makausad sa susunod na mga module at makumpleto ang 12 module at higit pa at makuha ang sertipiko, kailangan mong ipasa ang mga pagsusulit na ito at maging matagumpay na home healthcare aide. Kami, bilang SVP Vishwa Vidyapith, nais naming maging matagumpay ka sa iyong propesyon sa buhay. Salamat sa ganap na pag-aaral ng module na ito. Nais ka naming tagumpay.